What are your takeaways from the 2025 midterm election, and how can you link it sa possibility of magamit nila to for the 2028 election win? You can give like 2 or 3 examples. I think kung nangangarap Mhm, ang administrasyon na 'to to prolong, papalawig pa ang termino, ibig sabihin yung kapwa loyalista rin o kapwa ka-advokasya rin yung mananalo. I think they have to I think they have to maintain yung quality of good governance that this government showing. mhm, Na para lang ma-please mo yung tao kailangan kang gumawa ng mga pangako na imposible, hindi mo ay kamalawan hindi mo kayang gawin. Yung mhm, ipangako lang yung kaya at gawin lang yung dapat. Nandiyan na tayo, eh. We've been ano, eh, hindi paakyat tayo ng hagdan, mhm, 'di ba? So, hindi ibig sabihin nun na naglalakad lang tayo sa patag na lugar. Come what may, eh. mhm, Nung panahon ni Digong come what may tayo, eh, dadaan ka lang kung ano madaan. Hindi tayo ngayon paakyat tayo ng ladder. Ibig sabihin tumataas tayo. We have to maintain that. Kailangan i-maintain ng gobyernong ito yung siguraduhin sa mga tao na hindi tayo bababa, kung hindi akyat lang tayo, 'di ba? Kailangan nila ipakita yun sa tao. Being a government officials elected by the people, you have to mhm, show to the people na karapat-dapat ka diyan. Kailangan mong tumbasan yung tiwala ng tao. Mas kailangan mong tumbasan yung ibinabayad sa'yo ng tao. Unang-una, ang isang pulitiko malinis. Para sa akin na botante, ang tinitignan ko sa isang pulitiko dapat malinis. Kasi kung mas malinis ako sa pulitiko, ako na lang tatakbo. Ganun yung konsepto ko. Kung magnanakaw yung tao na pulitiko, putang ina ba't di ako na lang tumakbo. That is the challenge. Ito yung challenge sa mga kapwa ko Pilipino na may puso maglingkod. Hindi usapin ng pera dito. Puso ang labanan, 'di ba? I'm not saying na I want to go to in politics, no, no, never. Pero ang pulitika, pagiging malinis, pagiging maayos. But it's mhm, always kailangan at sino lamang ang mga bumoboto? Tayo. Bago natin hanapin ng kalinisan ng isang pulitiko, hanapin muna natin ang kalinisan nung pakay natin sa pagboto. Yun kasi yung konsepto ko sa eleksyon. Hindi ako maghahangad ng pagbabago sa gobyerno kung ako mismo alam kong hindi ko ginampanan ang obligasyon ko sa pagboto. Kaya kailangan nating ayusin muna ang mga botante, guys.